Hey, what's up mga kalodi? Magandang araw. So, ngayon, magli-layout tayo ng hagdan. Yun yung tinatawag nila na stairs steel. Gagamitin natin si purlins at saka tubular at saka angle bar. Ayun. So, papakita ko sa inyo kung paano gawin at madali ang gawin. Okay. Dito na tayo. So, mga kalods, bali ito yung hagdan natin, bali yan. Hagdan yung pinaka-opening. Yan yung opening. So, ito yung dito tayo maglalagay mga kalodi ng landing. Bali, nasukat kasi natin ito, yung ito. Itong area na to, nasa 290 yan mga kalods. Ito, 290 hanggang dito yung opening natin. Para itong 75 cm lang yan. So, ito yung pinaka layout natin mga ka-lodi. So, yung step natin dito nasa kwante 45. Kasi magta-tiles pa naman to. Yung guhit natin dito, ito na yung layout natin. So, 45 yung pinaka step natin kasi may tiles pa naman to. So, ito yung landing natin, itong area na to. Dito na, ito. Pinaka-landing natin dito. Ito yung area na to. So, yung step nito, mga taas nito, mga kalodis, yung kukuha natin, nasa 22. Yan, bali, 22 yung pinaka-layout natin yan, 22. Yan, 22. Yan. At yan. Sa ganitong haba, mga kalods, pag ganitong hagdan, nasa kuwan lang to kung bibilangin natin. Ang kuwan kasi dito nasa ang layout yan hanggang dyan lang siya yan. Bali pumapalo lang siya ng isang step. Pag ganitong haba niya 290 cm, ang labas niya nasa 11 steps lang. Pag ito total mo siya 11 steps niyan. Pang 12 yung apakan, 12 steps niya. Pero yung pinaka dito niya mga kalods, bali by 5 lang to. Mapalo lang by 5 yung halos karamihan na yung apakan. Yung apakan niyan. Ito yung layout niyan. So, ang gagamitin dito, spiral stairs parang pero tubular at saka okay. Yan mga kalods, napansin nyo na hindi ko na masyado ibibigay sa inyo yung buong detalye regarding dito kasi papakita ko na sa inyo yung actual. Pero yung sukat niya 290 cm at saka 75 cm yung pinakaganto niya, pinaka-open niya. Hindi ko masyado ang pangalan niya. Okay, antayin nyo lang. A few moments later. Pa-wash out po. Okay mga kalods, ito na yung mga gagamitin natin. Kailangan natin sa mga ganitong hagdan, cut off, drill, for short, barina. So gagamit tayo ng angle bar. Kapal niyan, ano kapal niyan pare? 1.5. So yung tubular, kailangan natin ng tubular para sa dito yan sa landing. Okay, yan yung mga gagamitin natin. So mga kalods, pupuntahan na natin yung ginagawa ni Master Ricky. Okay, Master Bote. Master Bote. nasa si Master Ricky. So ito na yung mga steps na gagamitin pala.
Ito yung 2x4 na gagamitin stick. So ito yung mga kalods, ito yung mga materialis na gagamitin natin. Yan. Zipper lens na 2x6. Okay. Ganun lang. Tumutol ka sa ating mga Madali yata yung welding machine dyan eh. Ganun din naman. Hahasain mo lang naman uli. kuryente. Bagong bili mo ng barina. Bibili mo lang na. Iwanan ako ni Pus ng 5,000. Yung nakaraan, nagbibinta niya no? Kuwan lang, 3,000. Kaso kasama grinder, ganyan din, kalaki. Ganyan din kalaki, makita. Doon sa pinagawan ko ng motor. Okay mga kalods, bali ito na yung kaninang pinakita ko na layout. So ngayon ito, na-assemble na natin. So ito na. So mga kalods, ito na yung pinakita natin kanina. Ito yung sukat nya. Bali nasa 45 to. Okay, 45. Nasa 45 yung sukat nito kasi 45 cm kasi magta-tiles pa naman, kaya halos papalo lang ng 40 yan. Landing niya. Mayroon pa naman yan dito. Lalagyan pa naman yan dito mga kalods. Napakapa dito. Concrete na ba gagamitin dito, Kuya Rico? Ricky? So mga kalodi, ang gagamitin dito concrete na yung design dito. Itong area na to, tiles dito. So dito concrete na gagamitin dito. Yan na. Yan, pansin niya yan. Ito na yung landing niya. So kung mapapasin niyo yung tinuturo ko kanina sa inyo mga kalodi na yung area. Okay. Tama. So kalodi, lalagyan pa ng flooring yan. Kaya atras tayo kaya baka matapunan tayo. Ginamit dito na step pa siya, zipper lens.
2x6 to, Kuya Ricky, no? 2x6 sa 2x4. Bale, yung isa 2x6, 2x4. So, pinagsasama. So, ito na. Mga kadudes. So, hindi ko na mga kadudes ipapakita sa inyo kung anong plano nito sa regarding dito sa mga sukat kasi kuwan pa to. Ginagawa na sa ngayon. So, mamaya titingnan natin yung layout doon. Okay, ayan na. So, madali lang naman to mga kadudes sa mga master na kasi may ang ginamit na zipper lens dito 2x3 tubular. Ayan, so ayan. Para hindi yan yung ground niya dito, mapapapansin niya yung mga inverter dito ginagamit na welding machine ito lang. Bali yung size niya 185 yung pinaka so yung ground niya nakadikit na lang dito mga kadudes. Yan na. So lalagyan ng kwanto bubuhos. Ito naman mga kadudes, ito lang yung madali ang paggawa ng railing. So hagdan siya steel. Bali zipper lens 2x6 at saka 2x4. So bubuhusan niya ng concrete. Lalagyan pa ng mga steel bar yan. So makikita niyo yung finishing natin sa sunod. So yung distansya naman nito mga kadud sa step niya nasa kwan lang to eh. Madalas naman ito kwan eh. Anong tawag nito yung step niya ito. 22 halos 22 siya kasi lalagyan ng flooring yan. Pumapalo siya ng 22. So ito naman nasa kwan. Standard naman nito mga kaduds nasa 22 madalas na ginagawa. Depende lang sa kwan. Yung lapad naman nito ito kasi paikot eh. Pero halos madalas ang lapad nito by 5. Halos karamihan mga ka-lodi by 5. 25 to 30. Pag may buhos niyan, lalagyan pa naman ng kanto yan. Napalo yung 28 minsan. Yan. Okay. A few moments later. Okay mga ka-lodi. Bali ito na sa ngayon yung ginagawa natin. Bali tinatapos na natin yung napag-usapan natin mga stairs. So, nandiyan na kung mapapansin nyo, yung ginamit natin na materialis dyan. Tubular na 2x4 at saka zipper lens na 2x6 at saka 2x4. So, yun ang ginamit natin na steps para sa iba natin stairs. So, yan ho yung nakaplano dito sa unit na to kung napapansin nyo. Yan. Bali, sa ngayon lalagyan pa naman yung mga kaluts na kung mapapansin nyo, lalagyan pa naman yan ng concrete. Sisimintuhan pa naman yan. So, ayan na. Kaya kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag nyong kalimutan mag-like, subscribe, at mag-comment down below. At lalo na yung bell, huwag nyong kalimutan i-hit para updated kayo lahat sa aking mga video. So mga kadudes, dito na tayo. Nabalitan tayo. Ito si tatay sa mga ginagawa ko. Ibig sabihin, concrete na to. Ang gawa namin yung ulo. Okay mga kalods, kaya tinatapos na natin yan. Bali makikita nyo yung finishing yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Bali yung pinaka-finish talaga yan. Hindi ko na naibigay sa inyo yung pinaka-completong detalye. So yung plano ipapakita ko sa inyo. Makikita nyo yan sa video mamaya. Para at least sa mga sanay kasi tayo sa actual tayo sa plano. So mga kalods, kung nakikita nyo, para mas lalong matibay yung kuha natin, nilagyan natin yan ng angle bar. So may bolt yan, kaso inasa na natin. Ito lalagyan pa natin ng cover. Ayun. Yan. Makikita nyo, butas pa yon.
So, lalagyan pa natin ng bolt yan, bubutasin yan. Kaso sa ngayon, hindi pa pwede natin butasin kasi hindi pa tapos yung pagwan ni Kuya. Yan yung mason dito, yan. Medyo, yan, inaantay lang natin na masarahan niya. Pag napuruhan niya na yon, saka na natin lalagyan ng bolt yung, para lalong tumibay yung apakan natin yung sa steps natin. Step. Yan. Okay, so pagkatapos ng bolt niyan, pag nalagay ng bolt, pag nabarinahan na yan, wini-welding na natin. Yan yung na-welding na natin. So, para mas matibay siya. Kaya yun yung pinaka-natin. So, mga kadods yan. Tapos natin. So, bukas lalagyan na ito ng buhos para sa concrete niya. Pero pagkatapos lagay ng buhos niyan mga kalodi, lalagyan pa ito ng, babalutin pa ito ng wala na plywood. Sa dito kasi open lang to, pero yung pinaka, ang iba kasi pinalalagyan pa to, binabalot pa to sarado. So yan ang pinaka ngayon didetalye ko sa inyo kung sa ganitong klaseng hagdan at sa ganitong klaseng bahay nyo, sukat nyo ng bahay nyo, magkano ba yung gagastusin nyo sa ganitong hagdan, kung makakatipid ba kayo sa ganitong kaho o sa ganitong concrete o sa kahoy. So mamaya didetalye ko sa inyo yung magkano yung presyo at kalalabasan. Okay mga kalods, bali ito na, babalik na lang tayo sa sunod na araw nito para sa pinili. So FYI, halagang 10,000 may ganito ka ng hagdan, libo materials yan. So makakatipid kayo. Kaya sa mga followers natin dyan at sa mga taga-subaybay, parang isa lang yun mag-comment lang kayo down below para sa natin impormasyon kung paano makatipid ng materialis at paano makatipid sa libo ng ganitong klaseng hagdan. So yun nga mga kadod, sinuulit ko, halagang 10,000 may ganito ka ng klaseng hagdan. So concrete yan, concrete. Palalagyan natin ng concrete dito, puro bakal na yan, matibay. Nakikita nyo yung, papakita ko nyo sa inyo, panoorin nyo yung pinakahuling video natin. Nandun na yung finishing natin. So yan na, angle bar pa yung ilalim nya, bali lalong titibay pa yan. So kung bago lang kayo sa aking video, huwag nyo kalimutan ulit mag-subscribe, likes and comment, at i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa aking mga video at matutunghayan nyo yung mga malulupit nating diskarte. Kasama natin si Master Rick. Ang pinili mo sa akin, Samsung, hindi naman ako Samsung. Akala ko yung parabal sa mal na Samsung. Kamag-anak mo. Okay, mga kadods. Shoutout nga pala tayo kay Kuya Ricky, Jamson. Ang dakilang welder ng Golden Horizon. At sa mga alagad niya na si Jimar, ang hari ng sablay, at saka si Ginard, ang hari ng Babayero. So, ayan yung mga kadods. Magiging seryoso muna tayo. Ito, tapos alas 5 na. Iba talaga pag ganitong trabaho, pag mapakyawan mga kadods, kailangan tibayan. Kasi ang labor nito mga kadods, 5.5 ang ganito. Pero yung materialis nito nasa halaga 3 plus lang, 3.5. Kaya ang 10,000 nyo kasya-kasya na sa ganitong klase. Napakatibay na. Pero ang pintura nito, bahala na kayo sa pintura. Kasi yun ang pinaka-mahal. Kasi yung pagpintura naman, kayong may-ari, kayo nang bahala sa diskarte na.
Nakabolt pa yan mga kadudes. Pumash out nga po. Shout out nga pala tayo kay Foreman Bong ng Phase 3 Golden Horizon. Yan yung general foreman dito ni G-Buds. Kaya sa mga gustong mag-apply ng trabaho, pumunta lang kayo dito. Hanapin nyo si Foreman Bong ni G-Buds. Yan magbibigay sa inyo ng trabaho. Okay, hanggang dito lang tayo mga kadudes. Mak, tuloy pa daw. The next day, So mga kalods, bali yung ginawa natin na steering tutorial natin. So nandito na. Bali nalagyan na natin ng simento. Dito na may concrete natin. Okay, ito na mga kalods. Bali yung step niya, ito na. So hindi pa naman napipinish yan, wala pa naman tiles to. So ito lang yung pinaka sabi nga nila finish na nagawa na ng concrete. Oh. Okay. Yan. Okay. Yan, mapapanood yung mga kalods. Yan. Kung napansin nyo, kung lang yun, CPAR lens. Pero so ngayon, nalagyan na ng concrete. Tibay na. So, depende pa sa may-ari yan kasi pwede pa nilagyan nila ng kahoy ito. Ang iba kasi nilalagyan pa to ng kahoy. Apakan para mas maganda. Tinatakpan pa nila yan. So, ito na. Yan, okay. Yung pinaka-steps niya balilay. So, ang haba nito mga kalods, pinakuha ko na sa inyo, nasa 290 square centimeter lang to at saka ito 75 centimeter. Parehas yan. Ito na. Okay. Ito naman mga kalods, lalagyan pa to ng railing papunta dyan. Ayan, lalagyan pa natin ng railing yan. So, may railing pa to. Okay. Ito na. Okay, nalagyan na natin. So, babalik tayo dito. Okay. Yan ang mga kaludi. Nice na. So, mga kaluds, bali sa halagang 10,000 may ganitong hagdan ka na. Kaya napakatipid. Bukod sa matibay na, napakatibay na ng kanya. Simple lang pero matibay. Magkita na, napakasimple. Pero maluwag. So, hindi pa naman tapos to. Pero pag napinturahan na to, okay na. Basta ang labor materials nito mga kaludi, 10,000. May ganito ka na. So, ang pintura naman, ang pintura, bahala ka na sa pintura. Ikaw na magdi-design kasi ng pintura niya. So, ito lang yung natin. Ganyang hagdan, 10,000 mayroon ka na.